Day one ng aming coverage dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Siyempre hindi ko makakalimutan diyan yung Raptor na talagang gamit ko naman talaga sa biyahe ko. Tapos pagdating namin sa press office, binigyan na kami ng mga luggage tag namin. Then after ilang minuto, sumakay na kami sa van, papunta na kami sa presidential hangar or yung Maharlika kung tawagin nila. Unang pagpasok mo pa lang, mahigpit ang seguridad, chineck na yung mga gamit namin. Then after dun, meron pang final security check para tingnan yung mga gamit namin at siguraduhin na secured yung aming biyahe. Matapos ma-check yung mga gamit namin, pinatuloy na kami dito sa lounge area kung saan kami naghihintay para sa go signal para sumakay ng eroplano. May kita mo rin dito yung monitor kung saan may kita mo yung eroplanong sasakyan ninyo. At matapos nga ang mga 1-2 oras, binigyan na kami ng go signal para sumakay na sa eroplano. Bitbit namin yung mga gamit namin, nilakad namin mula doon sa lounge area hanggang doon sa pinagparadahan nga ng eroplano. Nung araw na yon maganda naman ang panahon pero syempre ayun mainit. So medyo mahaba-haba yung lakaran na talagang mapapaso yung balat mo. Yan, pag-akyat yun ng eroplano, diretso na kayo dun sa mga assigned seats ninyo. At naghintay pa kami ng mga 1 oras at kalahati hanggang matapos yung talumpati ng Pangulong Marcos bago mag-take off papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Matapos ang 3 oras at kalahating biyahe, ayun, nagland na nga kami sa KL at may kita na sasalubungin nga ng arrival honors si Pangulong Marcos at kami naman naghahanda na kami ng gamit at syempre nilabas ko na yung Canon R6 Mark II ko at pumila na kami dun sa bandang likuran sa may aisle para pagbukas ng pinto, diretso na kami kung saan kami pepwesto at para mapitikan ng arrival honors. Hindi na ako nakapag-video ng mismong arrival honors ni Pangulong Marcos dahil syempre uunahin ko muna yung pagpitik. Sobrang bilis lang din naman kasi pagbaba niya, kinamayan niya yung mga opisyal tapos dumiretso na siya doon sa sasakyan at dadalhin na siya sa hotel. Sa mga ganitong coverage, iisa lang ang pwesto ninyo. So dapat mabilis ang kilos mo. Pagpunta mo doon sa pwesto mo, tignan mo na kung saan ang magandang anggulo para pagkalabas ng subject mo, makakapitik ka ng maayos. Ah, sa mga pagkakataon na to, may harang na kotse pero ganun talaga. Kailangan dumiskarte ka kung ano yung pwestong binigay sa'yo. Matapos yung arrival honors, nagkanya-kanyang sakay na kami sa mga service van para ihatid na kami sa hotel. Ang biyahe mula sa airport hanggang sa hotel is mga 40 to 45 minutes. Wala namang traffic. First time ko dito sa Malaysia, kaya panentingin ko nga sa bintana. So pagdating sa hotel, baba lang ng gamit, konting refreshments. Then nagpunta na kami dun sa may likod lang ng Novotel. Ang tawag dito sa restaurant na to is yung Hakak para makapaghapunan. At ito na rin yung pagkakataon para pag-usapan namin ng mga kasamahan ko kung ano yung pwedeng gawin sa coverage kinabukasan para alam namin yung mga dapat gawin at yun pinag-usapan nga nila kung ano yung mga dapat na story ang gawin. Natural yung mga gantong tagpo no sa mga gantong klaseng coverage. At syempre pagdating ko ng hotel, nagplansya muna ako ng suit ko para bukas. Ito nga pala yung mga kuha ko, sana makatulong.